Tinanggihan niya ito at iginiit na walang makakapigil sa kanya. Kung hindi gumana ang puwersa, kailangan nilang maging tuso. Nagpatawag siya ng kabaong. Nasa loob si Jiang Henqing. Nagkomento si Hashay daw na buti na lang at may katawan pa siya matapos ang soul search. Mapatla ang katawan ni Jiang Hench at puno ng pasa. Ipinahayag ni Hao daw na ayaw din niyang gawin iyon kaya kung gusto niyang sisihin ang sinuman, dapat sisihin niya ang kanyang lolo. Kahit sa kamatayan, hindi niya siya hahayaan na magpahinga ng payapa. Binuksan ng katawan ni Jiang Henqing ang mga mata nito. Inilipat ni Hao Shi daw ang kanyang asensya sa bangkay. Ininat niya ang kanyang leeg. Napansin niya na hindi pa matagal mula nang mamatay siya at hindi masyadong matigas ang katawan. Tinanong ni Jiang Disoy kung bakit hindi pa bumabalik ang bata at kung baka may aksidente. Bigla, inalertuhan siya ng attendant at binanggit na bumalik si Jiang Hen mula sa pagsasanay at sumagot siya na mahusay iyon. Pumasok si Hao daw sa silid bilang si Jiang Hench. Sinabi ni Jiang Disoy na sa wakas ay bumalik na ang kanyang apo. Matagal na siyang naghihintay para sa kanya at pinag-isipan ni Hao Shi daw kung ano ang nangyayari dahil sa kanyang alaala, ang matandang lalaki ay tila hindi gaanong masigasig. Nagtaka siya kung mayroon bang nabunyag. Binanggit ni Jiang Disoy na matagal na siyang nasa pagkakahiwalay at hindi siya nakita kaya dapat siyang mabilis na tawagin siyang lolo ng ilang beses upang marinig niya. Tinanong niya kung ano ang mali at kung ayaw niya pang tawagin siya. Ayaw na ayaw siyang tawagin ni Hao daw bilang lolo at sumagot siya na siya ang kanyang mabuting apo kaya dapat niya siyang tawagin ng isa pang beses. Tinawag ulit ni Hao daw siyang lolo at iginiit niya na dapat niya siyang tawagin ng isa pang beses. Ipinagpalagay niya na si Jiang Henqing ay nakuha ang pabor ng Supreme at napakahusay pa rin kaya tunay na swerte ng matandang lalaki. Samantala, galit na galit si Hadao. Sumumpa siya na sooner or later ay ipadadala niya siya upang makilala ang kanyang apo. Biglang binanggit ni Jiang Disoy na muntik na niyang makalimutan ang mahalagang bagay kaya dapat siyang lumapit dahil mayroon siyang kayamanan na ibibigay sa kanya. Pinag-isipan ni Hao daw kung ano pa ang maganda sa maliit na pamilyang Jiang bukod sa ancestral treasure. Sinabi ni Jiang Disoy na ang kayamanan ay nasa kahon. Naalala ni Hao daw ayon sa alaala ni Jiang Heng na ang nasa kahon ay ang kayamanan ng pamilyang Jiang. Ipinahayag ni Jiang Disoy na ipinapasa niya ito sa kanya at napipi siya. Napansin ni Jiang Disoy na ang kayamanan na ibinigay ng Supreme ay talagang pambihira. Malinaw, kahit anong suri niya. Isang ordinaryong bato lamang ito. Tila kapaki-pakinabang lamang ito kapag ibinigay sa tamang tao. Sa kabilang banda, napansin ni Hao na talagang nakakahanap siya ng isang bagay kapag hindi niya inaasahan at lahat ay may oras ngunit biglang ipinaalam ng attendant kay Jiang Disoy at binanggit na nagretiro si Jiang Hen mula sa kanyang pagsasanay. Mabilis na itinago ni Jiang Disoy ang kahon. Binanggit niya na bigla niyang naalala na ang kayamanan ay maaaring kapaki-pakinabang pa rin sa kanya at hiniling kung maaari niya itong ibigay sa kanya mamaya habang pinaghihinalaan niya na mayroong kainahinala kaya hindi niya lang basta ibibigay ang kayamanan nang hindi natutukoy ang pagiging tunay nito. Paulit-ulit na tiniyak ni Hao Shi na ayos lang dahil mas mahalaga ang kanyang mga gawain ngunit nagmura siya at bamulong na kailangan lang niya ng kaunti pa. Ilang sandali, lumabas ang dalawa upang salubungin si Shen Pingan na nagpapanggap bilang si Jiang Hen. Napansin ni Jiang Desai na siya nga si Jiang Hen. Samantala, sumumpa si Hashay daw na nang ahas siyang sirain ang kanyang swerte at anuman ang kanyang layunin, kahit na siya ay tunay na hench na bumalik mula sa patay, papatayin pa rin niya siya. Lumabas siya sa courtyard. Nagulat siya at si Chen Pingan nang makita ang isa't isa. Kinwestiyon ni Chen Pingan kung ano ang nangyayari. Nagtaka siya kung paano may isa pang Chang Hen at kung nagkamali ang system sa gawain ngunit nilinaw ng system na mayroon lamang itong isang host at si Jiang Hen ay isang bangkay na naging puppet. Tinanong ni Chen Pingan kung paano nang ahas si Hao Shi daw na umarte bilang apo ng iba. Isinasaalang-alang niya na dahil hindi siya isang mabuting tao, kailangan niyang mabilis na samantalahin ang pagkakataon upang maiwasan ang pagiging nahuhuli ng hindi handa at diretsyong tina-target kaya hiningi niya kung sino siya at hinamon siya sa pangahas na magpanggap bilang siya. Ipinahayag ni Hao daw na siya ang malinaw na peke at pinaghihinalaan niya na mayroon siyang masasamang motibo laban sa pamilyang Jiang. Pareho silang sabay-sabay na nagtalo na ang isa ay peke kaya dapat mabilis na kumilos si Kang Disoy at alisin siya. Pinag-isipan ni Shenping na buti na lang at makakatulong ang system sa pag-aayos ng boses kung hindi,
ang pagsasalita ay magbubunyag agad sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa kabilang banda, sinuri ni Hao Shio na ang kanyang kakayahan sa pagpapanggap ay nakakagulat na napakahusay ngunit buti na lang at pinanatili niya ang katawan ni Jiang Hench. Napansin ni Jiang Disoy na halos magkapareho ang dalawa. Iginiit ni Hao Dao na si Chen Pingan ay peke ngunit sinabi naman ni Chen Pingan na siya ang peke. Kinilala ni Jiang Disoy na naiintindihan niya. Magtatanong siya ng ilang tanong na alam lamang niya at ni Jiang Hening upang subukan sila. At tinanong niya kung sino ang mga ngahas na sumagot. Hinikayat siya ni Hao Shea na magpatuloy at sinabi na napag-aralan na niya ang lahat ng kanyang alaala kaya walang tanong na makakahamon sa kanya. Samantala, humingi ng tulong si Chen Pingan sa system at nagtaka kung paano siya sisigot. Inutusan siya ng system na humanap ng sarili niyang solusyon. Hinamon ni Pao Shi daw kung sumusuko na ang impostor. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang nagsabing hindi siya susuko at iginiit na magpatuloy sila sa mga tanong. Isiniwalat ni Jiang Disoy na ang unang tanong ay tungkol sa kung kailan si Jiang Hen ay 18. Nag-skip ng klase at ang pamilyang Jiang ay naghanap sa buong syudad ngunit kalaunan ay natagpuan siya at tinanong niya kung saan siya natagpuan. Sumagot si Hao Shi na nahuli siya ng isang celestial being sa brothel. Humiling si Jiang Disoy ng paglilinaw sa kanyang sagot at sumagot siya na hindi talaga niya naaalala kaya marahil ay kung saan binanggit ni Hashay daw. Inakusahan ni Hao Shay daw na kinopya niya ang kanyang sagot habang lumipat si Jiang Disoy sa ikalawang tanong at binanggit ang oras ng ang unang pag-ibig ni Jiang Hen ay napagkamalan ng isang lalaki na nakadamit bilang babae at umibig at niloko siya ng isang bagay at tinanong niya kung ano iyon. Iminungkahi ni Hao Shay daw na si Chen Pingan ang unang sumagot at sinabi na obserbahan nila kung ano ang sasabihin niya. Sumagot si Chen Pingan na hindi naman gaanong mahalaga iyon. Kinutya ni Hao Shay daw na hindi siya gumawa ng anumang paghahanda at isiniwalat na ito ang precious divine sword na niloko sa kanya at sinabi niya na si Jiang Hen ay talagang hanggal. Ipinakilala ni Jiang Disoy ang ikatlong tanong at tinanong kung ano ang palayaw ng ama ni Jiang Henchang. Pinag-isipan ni Chen Pingan kung paano niya malalaman iyon at ipinagpalagay na ang paghula ay madaling magbunyag nito. Inamin niya na hindi niya alam. Habang isiniwalat ni siya daw na ang kanyang palayaw ay aking, dahil ang kanyang ama ay talagang mahusay sa pagdumi noong bata pa siya. Kinumpirma ni Jiang Disoy na lahat ng sagot ay tama kaya dapat pumunta si Hashay daw doon dahil ibibigay niya sa kanya ang kayamanan at sumang-ayon siya. Ibinigay niya ang kahon sa kanya ngunit binuksan niya ang isang magic array sa kanyang mga kamay. Triggered ito. Naging nagyelo si Hao Dao. Pinag-isipan ni Jiang Disoy na malamang ay nagtataka siya kung paano niya nalaman na siya ay peke. Napakasimple nito dahil si Jiang Hen ay palaging nahihiya na aminin ang mga tandang bagay na ginawa niya, palaging tumitingin sa paligid kapag binanggit. Malinaw din ito sa huling tanong dahil palagi niyang hinahangaan ang kanyang yumaong ama kaya ang pagtanggi na ibunyag ang palayaw ay eksakto ang gagawin niya. Humingi siya ng tawad kay Chen Pingan. Napansin ni Chen Pingan na nanalo na naman siya ng nakahiga. Ipinaliwanag ni Jiang Disoy na kung hindi siya nakabalik sa oras, ninakaw sana ng buwaya ang kayamanan kaya dapat niya itong kunin ng mabilis. Kinilala ni Chen Pingan na bago siya bumalik, isang senior nga ang nagbigay alam sa kanya tungkol dito. Tinanggap niya ang kahon ngunit biglang sumugod si Hao Shio at inagaw ang kahon. Pinag-isipan ni Jiang Disoy kung tinutulungan ba niya ang pinuno. Tinanong ni Hao Shio kung ano ang pagkakaiba kung nalaman niya at iginiit na nasa kanyang kamay pa rin ang kayamanan. Ang matandang lalaki ay dapat maghanda dahil kapag nagtagumpay siya, lulunod sa dugo ang pamilyang Jenangs. Ipinahayag ni Jiang Disoy na iyon ang kayamanan na kanyang pinagnanasaan. Napansin ni Chen Pingan kung paano ang isang simpleng bagay ay maaaring magkaroon ng napakaraming twists and turns. Pinag-isipan ni Jiang Disoy kung ano ang dapat niyang gawin kung talagang kailangan harapin ng pamilyang Jiang ang ganoong kalamidad. Sa kabilang banda, napansin ni Chen Pingan na isang basag na bato lamang iyon at natakot ang matandang lalaki kaya dapat siyang humanap ng dahilan upang aliwin siya. Ipinaliwanag niya na binalaan siya ng senior kanina na ang ibinigay niya sa kanya ay isang piraso lamang ng basag na bato, wala nang iba, at ito ay para lamang sa paghadlang ng mga kalamidad. Tinanong ni Jiang Disoy kung totoo iyon.
Nilinaw niya na bahagi iyon ng kanyang plano at hindi nakakagulat na hindi niya napansin ang anumang pambihira sa bato dahil hindi niya kailanman naitugma ang pag-iisip ng taong iyon mula simula hanggang wakas. Isinasaalang-alang na ang kalokohan sa araw na iyon ay dapat na bahagi ng plano ngunit hindi sumang-ayon si Chen Pinggan at ipinahayag na hindi siya naniniwala. Tinanong ni Jiang Disoy kung may iba pang sinabi ang senior at kung paano niya nakontak siya. Inutusan niya na dapat niyang sabihin sa kanya ang mga detalye. Nagulat si Shenping. Humingi siya ng tawad at ipinaliwanag na hindi niya maalala dahil nasaktan siya sa Secret Realm at nawalan ng ilang alaala. Tinanong ni Jiang Disoy kung nawalan siya ng alaala. Nagtaka siya kung ano ang dapat nilang gawin kung bahagi rin iyon ng plano ng taong iyon at kung ano talaga ang gusto niya. Pinayuhan ni Chen Pinggan na mas mabuting huwag masyadong pag-isipan ang mga plano ng taong iyon at sundin lang ang mga utos at sumang-ayon si Jiang Disoy na totoo iyon dahil hindi naman sila makakapanghula. Sa puntong iyon, lumabas ang diskarte sa pagpapanggap ni Hao Dao na talagang napakahusay. Lumapit siya sa puppet. Sinabi niya na hindi niya makita ang anumang mali dito. Hinawakan niya ito. Agad niyang naramdaman ang kapangyarihang espiritual dito. Malinaw, tinanong niya kung naaalala pa niya kung ano ang itsura ng senior. Naalala ni Chen Pinggan na siya ay isang gwapong binata at inangkin pang ang Invincible. Napagpasyahan ni Jiang Disoy na hindi ito. Mukhang kasinungalingan dahil tumutugma ang impormasyon. Samantala, pinag-isipan ni Chen Pinggan kung bakit napakatalim ng kanyang mga mata at kung may natuklasan siya. Sinabi ni Jiang Disoy na dahil nawalan siya ng alaala, ang biglaang pagtawag sa kanya ng lolo ay maaaring hindi komportable kaya dapat niyang sundin ang iba at tawagin siyang family head at nagpahayag ng pasasalamat si Chen Pinggan sa pagsasaalang-alang nito. Sinabi ni Jiang Disoy na dapat siyang lumabas muna dahil kailangan niya ng oras na mag-isa at kinilala niya iyon. Napagpasyahan ni Chen Pinggan na mabuti yun at hindi na kailangan ang hindi maipaliwanag na pagtawag sa kanya ng apo. Sa kabilang banda, tinanggap ni Jiang Disoy na ganoon nga iyon at ang Supreme ay talagang ang ganoong klaseng kapalaran ang ibig sabihin. Nang lumabas si Chen Pinggan, nagtaka siya kung may natuklasan si Jiang Disoy. Talagang walang magawa sa mga bagay na ganoon. Nanatiling tahimik ang system. Inirekomenda niya na dapat niyang isaalang-alang ang katotohanan ng pagtanggap ng pagkakakilanlan ni Jiang Henchong. Nangako siyang tutulungan siyang maghiganti. Samantala, nakatayo si House Dao sa tabi ng ilog. Pinag-isipan niya kung ito ba ang kayamanan na makabuluhang magpapataas sa pagkakataon ng pamilyang Jiang na makalusot. Tinanong niya kung bakit mukha itong piraso ng bato. Napagpasyahan niya na hindi dapat taglayin ng pamilyang Jiang ang kakayahang makita ang hinaharap kaya hindi dapat magkaroon ng pagkakamali. Kinagat niya ang bato. Sinabi ni Hao Shea na tila inilalabas ang kayamanan. Nagliwanag ang kanyang katawan. Nagulat siya, hinawakan niya ang ilaw sa kanyang dibdib. Naniniwala siya na sa kayamanan na iyon, mapupuno niya ang kanyang naubos na dugo. Maaari itong lumusot agad. Bigla, isang kidlat ang bumaba mula sa kalangitan. Nagulat siya, umubos siya ng dugo. Samandal siya sa lupa habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang bibig. Tinanong niya kung paano nangyari iyon at kung bakit hindi gumagana ang kayamanan. Nagmura siya at ipinagpalagay na niloko siya ng pamilyang Jiang. Hindi niya dapat nawala ng kontrol at nilunok ang batong iyon habang sinusubukang lumusot. Nang inig siya, ayaw niyang mamatay. Bigla, dumating si Zhu Shangkai. Hinikayat niya siyang manampo ng katapatan sa kanya at ililigtas niya siya. Dapat niya siyang bigyan ng kanyang sagot. Paulit-ulit na pinatunayan ni Hashei Dao na handa siya at nakiusap na iligtas ang kanyang buhay. Kinumpirma ni Zhu Shangkai, ang City Lord ng lungsod kung nasaan ang pamilyang Jiang, na gumawa siya ng tamang pagpili. Ang spiritual energy na iyon ay hindi lamang makapagligtas sa kanya, makakapagpayapa rin ito sa kanya na makalusot ngunit ang maibibigay niya ay maaari ring kunin anumang oras kaya umaasa siya na aalagaan niya ang kanyang sarili. Ipinahayag ni Hao Dao na handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay upang bayaran ang utang ng pagliligtas sa kanya nang walang anumang nakatagong agenda. Ngumiti siya. Sinabi niya na ang mga miyembro ng pamilyang Jiang, dumating na ang kanilang oras ng kamatayan. Sa kabilang banda, sa Chaotic Realm, payapa ang pamilyang Jiang. Nasa kanyang silid si Jiang Dezhou. Tinanong niya kung ang matandang hayop na si Hao Shidao ay talagang nakalusot sa ikalawang antas ng semi-saint.
Nagdalamhati siya na walang mata ang langit ngunit akma lamang iyon. Habang nasa pamilyang Jiang pa si Chang, maaari niyang samantalahin ang pagkakataon ng piging upang planuhin ang kanyang hakbang. Ilang sandali, dumating sila sa base ng Sandgang. Napansin ni Chen Pingan na mukha itong Hongman Banquet, at tinanong kung hindi ba sila dapat maghanda. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.